Sa katahimikan ngang umaga, habang ang araw ay unti-unti pa lamang sumisilip sa abot tanaw ngang Maynila, maagang dumating si Leo sa unang araw niya bilang super. Ang damuhalang baka natarangkahan ng mansyon ay tila isang hangganan sa pagitan ng dalawang makaibang mundo, ang mundo niya at ang mundo ng mataong paksisilbihan niya. Sa loob ng sasakyan, pinakiramdaman niya ang bawat sandali, ang bawat tunok, habang hinihintay ang kanyang unang utos. Maya-maya pa, isang kasambahay ang lumabas at sinanyasan siyang pumasok. Habang tinataha niya ang pasilyo na gawa sa marmol, patungo sa likod bahay kung saan siya inuutusan, hindi niya inaasahan ang bubungat sa kanya. Doon, sa tabi ngang maningning na aso na tubig ng swimming pool, nakatayo si Ginang Elara. Nakasuot lamang itong isang manipis at puting bata de seda, at dahil sa tumatagos na sina ng araw sa tela, malinaw na nababakat ang perpektong balangkas ng kanyang katawan, isang katawan na alaga at hino sa tamang panahon. Bahagyang basa pa ang kanyang buhok at may mga butil ng tubig na kumikinang sa kanyang balat sa balikat. Hindi siya nagulat o nailang nang makita si Leo. Sa halip, isang marahan at mahiwagang ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang mapupulang labi, isang ngiti na tila may pinaalong pangakit at isang napakalalim na kalungkutan. Dahan-dahan siyang nalakat palapit. Asa pakdaan niya sa tabi ni Leo, naiwan sa hangin ang isang malumanay ngunit mapanghalinang amoy, isang pinahalong amoy ng mamahaling sabon at bulaklak ng hasmin. Ikaw si Leo? Sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado at malambing, ngunit ang kanyang mata ay nagsasabi ng ibang kwento. Sinuri siya nito mula ulo hanggang paa, isang tingin na mas matagal kaysa sa nararapat, isang tingin na tila sinusuri hindi lang ang kanyang pisikal na anyo kundi pati na rin ang kanyang kaluluwa. Ibinigay niya ang listahan ng mapupuntahan nila sa araw na iyon, ngunit ang mata niya ay hindi bumibitaw. Napayuko na lamang si Leo, naramdaman ang di may paliwanag na pagkabok ng kanyang dibdib. Naiwan siyang nakatayo ron, habang pinamamasdan ang paglakad nito palayo, ang bawat indayo ng balakang nito, sa ilalim ng manipis na seda ay tila isang imbitasyon, isang pangako ng isang bagay na bawal at mapanganib. Ang amoy nito ay bumaon sa kanyang isipan, isang paalala ng imahe ng isang babaeng nababalot ng yaman, ngunit uhaw sa ibang bagay. Ang sasakyan ay naging isang mundong hiwalay sa lahat. Sa labas, ang ingay at gulong ng Maynila, ang naubugang nga busina, ang sigawan ng nga tao. Ngunit sa loob ng itim at makintab na sasakyang iyon, tanging isang uri ng katahimikan ang nagahari. Isang katahimikang mabigat at puno nga mga salitang hindi kayang bikasin. Ang amoy ng mamahaling katat ng upuan ay humahalo sa natatanging pabango ni Elara, lumilihang ang isang kulungan ng mapandama para lamang sa kanilang dalawa. Para kay Leo, ang bawat pagpihit ng manibela, ang bawat pag-apa sa preno ay isang kilos na isinasagawa sa loop ng isang entablado kung saan si Elara ang nag-isang manunot. Ang kanyang salamin sa harap, ang rear view mirror ay naging bintana niya. Isang munting kwadro kung saan niya nasisilayan ang babaeng unti-anting nagiging sentro ng kanyang magulong isipan. Sa simula, ang sulyap niya ay maikli at puno ng pag-ingat. Isang profesional na pagsiguro lamang na komportable ang kanyang pasahero. Ngunit habang lumilipas ang maaraw, ang masulyap na iyon ay humahaba, nagiging mas malalim, at napupuno ngang pag-usisa. Nakikita niya sa salamin ang mukha ni Elara, isang mukhang tila perpektong inukit, ngunit madalas ay nababalo ng isang hindi may paliwanag na lungkot. Nakikita niya ang pagtingin nito sa labas ng bintana, ang mata nitong tila lumilipat sa malayo, marahil ay tinatanaw ang isang buhay na hindi nito naranasan. May mga sandaling napapansin niyang bahagya itong napapangiti, ngunit ang ngiting iyon ay hindi kailanman umaabot sa kanyang mata. At pagkatapos, ang kanyang mata ay dahan-dahang dumudulas pababa. Nakikita niya ang refleksyon ng binti nito, mahaba at makikinis. Madalas itong nakasuot ng mapaldang gawo sa mamahaling tela na bahagyang umaangat kapat na babago itong ang posisyon, at sa masaglit na iyon, nasisilayan ni Leo ang isang bahagi ng hita nitong maputi at walang bahit, isang imaheng nakdudulot ng kakaibang init sa kanyang dibdib. Agad niyang ibabalik ang kanyang tingin sa daan. Ang nga kamay ay mas humihigpit sa pagkakahawa sa manibela habang sinisisi ang sarili sa maruming pag-isip. Ngunit ang imahang iyon ay mananatili, paulit-ulit na maglalaro sa kanyang isipan na parang isang sirang plaka.
Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay hindi kailanman naging ganap na kawalan ng tunog. Ito ay punong mga maliliit na ingay na tila pinalalakas na kanilang pag-isa. Naririnig ni Leo ang marahang kaluskos ng damit ni Elara sa tuwing ito ay gumagalaw, ang mahinang peklik ng lock ng kanyang mamahaling bag, at higit sa lahat, ang kanyang halos hindi marinig na gapak buntong hininga. Ang bawat buntong hininga ay tila isang kwentong pagkabagot ng pangungulila ng isang katanungang walang kasagutan. At sa bawat pagkakataon, hindi maiwasan ni Leo na magtanong sa sarili kung ano ang nasa likod ng maiyon, ano ang hinahanap ng isang babaeng tila nasa kanya na ang lahat. Isang hapon, habang sila ay naipit sa gitna ng matinding trapiko, binali ni Elara ang katahimikan. Leo, mahina niyang tawag. Ang boses niya ay tila musika sa pandinig ni Leo. May pamilya ka ba sa probinsya? Nagulat si Leo sa tanong. Ito ang unang pagkakataon na kinausap siya nito tungkol sa isang bagay na personal? Opo ma'am, magalang niyang sagot. Ang nga mata ay nakatuon pa rin sa daan. Nasa Bicol po sila, ang nanay ko po at makapatid. Tumango si Elara. Ang nga mata ay nakatitik sa kanyang refleksyon sa salamin. Namimiss mo ba sila? Tanong nitong muli. Araw-araw po ma'am, mabilis niyang sagot. At sa pagkakataong iyon, may bahid ng katotohanan at kalungkutan sa kanyang boses. Mula noon, ang kanilang mapausap ay naging mas madalas. Mga simpleng tanong na nabubukas ng pinto sa kanilang mga buhay. Tinanong siya nito tungkol sa kanyang nobya, tungkol sa kanyang pangarap, tungkol sa buhay na simple at malayo sa karangyaan. Si Leo naman, kahit na may pag-aalinlangan, ay sumasagot ng matapat. Sa bawat sagot niya, pakiramdam niya ay may isang piraso ng kanyang sarili na ibinibigay niya sa babae. Si Elara naman ay isang mahusay na tagapakinig. Hindi niya ito hinuhusgahan. Sa halip, nakikita ni Leo sa mga mata nito ang isang uri ng pagkaingit, isang pagnanasa para sa simpleng kaligayahan na hindi kayang bilhin ng pera. Ang sasakyan ay naging kanilang silik kumpisalan. Ang distansya sa pagitan ng upuan sa harap at sa likod ay nananatili. Ngunit ang emosyonal na pader sa pagitan nila ay unti-unting gumuho. Sa pagtatapos ng bawat araw, kapag naihatid na niya si Elara sa malaking mansyon nito, mananatili si Leo sa loob ng sasakyan ng ilang sandali. Ang katahimikan ay iba na, hindi na ito blanco. Ito ay puno ng alaala ng kanilang nga usapan, ng tunog ng kanyang paktawa, ng imahe ng kanyang malungkot na mga mata sa salamin. At higit sa lahat, ang amoy nito, ang amoy ng hasmin, ay nananatili. Nakakapit sa mga upuan, sa hangin, isang konstanteng paalala ng babaeng nag-aari hindi lamang ng sasakyang kanyang minamaneho, kundi pati na rin unti-unti ngang kanyang pinakatatagong iniisip. Ang sasakyan ay hindi na lamang isang trabaho para kay Leo. Ito ay naging isang pribadong espasyo, isang santuaryo, kung saan siya ay hindi lamang isang hamak na supa, kundi isang tagapakinig, isang sikretong tagamasid sa buhay ng isang mayaman na ginang na nalulunod sa kanyang ginintuang hawla. Kung ang salita ang unang tulay na nag-ugnay sa kanilang makaibang mundo, ang sumunod na araw ay naglatak ng panibagong landas, isang landas na gawas ang gadampi. Sa mga sandaling pagtatagpo ang kanilang magbalat. Nagsimula itong mangyari ng paunti-unti sa paraang tilalika lamang ng pagkakataon, ngunit para kay Leo na naging labis na mapakmasit, ang bawat aksidente ay may bigat at kahulugang sadyang pinag-isipan. Ang kamalayan niya sa pisikal na presensya ni Elara ay tumindi. Hindi na lamang ito ang babaeng nasa likuran niya. Siya ang hiningang bahagyang bumabago sa temperatura ng hangin sa loob ng sasakyan. Ang init na banayat na nanggagaling sa kanyang katawan. Ang aninong gumagalaw sa gilid ng kanyang paningin. Nagsimula ito isang umaga habang sila ipatungo sa isang pulong sa Makati. Inabot ni Elara ang isang folder ng mga dokumento mula sa likuran. Sa halip na ilapa lamang ito sa bakanting upuan sa tabi niya, bahagya itong yumukot pasulong. Ang mabangong buhok nito ay halos sumaya sa pagitan ng dalawang upuan. Pakitingnan mo ang address, Leo, sabi nito. Nang iabot ni Leo ang kanyang kamay upang kunin ang folder, sinadyo ni Elara na ang kanyang mahahaba at maninipis na mga daliri na may pulang kuko ay dumausdos sa likod ng kanyang palad. Ang dampi ay magaan, parang haplos ni isang balahibo, ngunit para kay Leo, ito ay nag-iwan ng nakbabagang marka. Isang kuryenteng tila gumapang mula sa kanyang kamay
Umaya sa kanyang braso at nakpatigil sa pagtibok ng kanyang puso sa loob ng isang segundo. Agad niyang binawi ang kanyang kamay, mahigpit na hinawakan ang folder at nakunwaring walang napansin. "Salamat po ma'am," sabi niya, pilit na pinapakalma ang kanyang boses. Sumulyap siya sa rearview mirror at nahuli niya itong nakatitik sa kanya. Isang munting ngiti ang naglalaro sa gilid ng ngalabi nito, isang ngiting tila nagsasabing, "Alam kong naramdaman mo iyon." Mula noon, ang ganitong takpo ay nasundan pa. May isang beses na pagbabanila sa lobi nga, isang hotel, bahagyang umambon at naging madulas ang sahig. Bilang tungkulin niya, pinakbuksan niya itong pinto at inalalayan. Sa pagbaba nito, bahagya itong napatapilok sa suwat nitong mataas na takong. Upang hindi matumba, mabilis itong kumapit sa kanyang balikat. Ngunit ang pagkakahawak na iyon ay hindi basta-basta. Ang buong kamay nito, malambot ngunit may diin, ay bumaon sa kanyang balikat. Ramdam niya ang init ng palat nito na tumatagos sa tela ng kanyang uniforme. Naramdaman niya ang bigat ng katawan nitong sumandal sa kanya. At sa isang saglit na iyon, ang mukha nila ay naging napakalapit. Naamoy niya ng malinaw ang pabango nito, hindi na nakahalo sa hangin ng sasakyan, kundi direkta mula sa balat nito, isang amoy na mas matamis at mas mapangakit. Nanatili itong nakahawa ng ilang segundo, mas matagal kaysa sa kailangan para lamang makuha ang kanyang balanse. Nang sa wakas ay bumitaw ito, tinitigan siya nito ng diretso sa mata. "Salamat Leo," sabi nito. Ang boses ay bahagyang hiningal. "Muntik na ako ron." Hindi makapagsalita si Leo. Tumango lamang siya habang ang pakiramdam ng kamay nito ay tila nakukit pa rin sa kanyang balikat na iwan ng isang multo ng init. Ang pinakamatinding pagsubok sa kanyang pagpipigil ay nangyari isang hapon sa kahabaan ng EDSA. Kasikipan ng trapiko at isang motorsiklo ang biglang sumingit sa kanilang harapan. Walang paailangan. Buong lakas na inapakan ni Leo ang preno. Ang biglang paginto ay nakdulot ng malakas na pauga. Mula sa likuran, narinig niya ang isang mahinang sigaw ni Ilara at kasunod niyon naramdaman niya ang isang bagay na malambot at mainit na dumagan sa kanyang likuran. Ang katawan ni Ilara ay sumusok pasulong at ang kanyang dibdib ay buong-buong dumampis sa likod at balikat ni Leo. Ang sandali ay nagtagal lamang ng isang segundo, ngunit para kay Leo, ang oras ay tila bumagal. Malinaw niyang naramdaman ang hubog, ang lambot, ang init. Ang hininga nito ay tumama sa kanyang batok. Ang lahat ng dugo sa kanyang katawan ay tila umakyat sa kanyang ulo. Nang bumalik sa normal ang lahat, mabilis na umayos ng upo si Ilara sa likod. Ang katahimikan na sumunod ay nakabibingi. "Ayos ka lang, ma'am?" tanong ni Leo. Ang kanyang boses ay garalgal at halos hindi lumabas. "Oo," sagot ni Ilara. Ang kanyang boses ay nangingini din. "Nagulat lang ako." "Magaling ang reaksyon mo." Ang papuri ay walang epekto kay Leo. Ang tanging nasa isip niya ay ang pakiramdam katawan nito sa kanyang likod. Iyon ay isang uri ng paglalapat na hindi sinasadya, ngunit nang iwan ng isang epektong sinadya. Iyon ang unang pagkakataon na naramdaman niya ang pagkababay nito. Hindi bilang isang amo, kundi bilang isang babay. Tinapos nila ang biyahe ng walang imikan. Bawat isa ay abala sa sari-sariling iniisip. Hindi na mapakali si Leo. Ang mapagdampi na dati itinuturing niyang aksidente, ngayon ay malinaw na sa kanya. Hindi iyon mapakakamali. Iyon ay maibitasyon, mga maliliit na pagsubok sa tubig upang tingnan kung siya ay tutugon. Sa bawat pag-aplos, sa bawat pagdampi, unti-unting ginigiba ni Ilara ang pader na itinayo ni Leo sa pagitan nila. At ang nakakatakot, natutuklasan ni Leo sa kanyang sarili na may isang bahagi sa kanya, isang madilim at mapanganib na bahagi na nasisiyahan sa pagguhong ng pader na iyon. Isang bahagi na hindi na kontento sa pagnanakaw ng tingin, kundi naghahangat na ng kasalanang may kalakip na pakiramdam. Ang nga dampi, kahit na panandalian, ay nagiwan ng permanenteng bakas sa kamalayan ni Leo. Dahil sa mga iyon, ang kanyang nga mata ay natutong maganap, hindi na lamang tumingin. Natuto siyang bigyang pansin ang nga detalyeng dati nakakubli, ang nga maliliit na hiwaga sa kabuuan ng pagkataon ni Ilara na tanging isang taong laging nakamasid ang makakapansin. Ang kanyang paningin ay naging mas matalas, mas mapangahas, na parang isang mananakaw na naaral sa bawat sulok ng isang bahay na nais niyang pasukin.
Nagsimula ito sa mga damit na isinusuot ni Elara. Napansin ni Leo ang hili nito samantalang malalambot at manipis seda, chiffon at satin na tila humahali sa balat nito sa bawat galaw. Isang araw, habang nakaupo ito sa likod at abala sa paghahalungkat sa kanyang bulsa na nakapatong sa sahig, kinailangan nitong yumukot ng bahagya. Sa pagyukot na iyon, ang kuwelyo ngang kanyang kulay gatas na blusang sedaay bahagyang bumuka. Sa loob ng isang saglit na tilo huminto ang paiko ng mundo. Nasilayan ni Leo sa rearview mirror ang isang lihim, ang manipis na galamay ng kulay krema na puntas, ang gilid ng saplot na nakukubli sa kanyang dibdib. Hindi iyon isang bagay na sinadir ni Elara na ipakita, ngunit sa pagkakataong iyon, pakiramdam ni Leo ay nabigyan siya ng sulya sa isang pribadong hardin. Huminga siya na maalim. Ang kanyang puso ay kumakabot na parang tambol. Mabilis niyang ibinaling ang kanyang nga mata sa kalsada, ngunit ang imahingang pinungpunta sa ibabaw ngang malambot na balat ay malinaw na nakokit sa kanyang isipan. Iyon ay isang paalala na sa ilalim ng lahat ng kanyang karangyaan at formalidad, si Elara ay isang babaeng may malihim at may katawang naktatagon ng init. Pagkatapos niyon, ang kanyang mata ay nasimulang maging mas mapamatyag. Pinansin niya ang kulay ng kolorete sa labi nito. May mga araw na ito'y kulay rosas, banayat at tila inosente. May mga araw namang ito'y matingkat na pula, matapang at puno ng pumpiyansa. At napansin niya ang isang maliit na ugali nito kapag ito'y seryosong nakababasa ng isang dokumento o malalim na naisip habang nakatingin sa bintana, bahagya nitong kinakagat ang ibabang labi. Ang kilos na iyon, na marahil ay hindi nito namamalayan, ay nagdudulot ng di maipaliwanag na pangingini kay Leo. Ito'y isang saglit ng kahinaan. Isang pagpapakita ng pagiging natural sa gitna ng kanyang perpektong postura at para kay Leo, iyon ang pinakapang-akit sa lahat. Ang mga mata niya ay nagtatakpo minsan sa salamin. At sa mapakataong iyon, nakikita ni Leo ang pagbabago sa tingin ni Elara. Ang dating lungkot ay naroon pa rin, ngunit ngayon ay may kasama na itong isang kislap ng ali ng panunukso. Tila alam na alam nito na bawat kilos niya ay binabantayan at sa halip na may lang, tila nalulugot pa ito sa atensyong ibinibigay niya. Isang hapon, sa kasagsagan ng kanilang pauwi, isang malakas na buhos ng ulan ang bigla na lamang bumaksak mula sa madilim na langit. Ang ngapata ay mabibigat at mabilis na lumiliha ang isang kurtinang pila sa kanilang paligid. Huminto si Leo sa tapat ng malaking pinto ng mansyon. Gayang dati, mabilis siyang bumaba dala ang isang malaking itim na payong upang salubungin ito. Sa araw na iyon, si Elara ay nakasuot ng isang simpleng puting bestida na gawa sa linen. Sa pagmamadali niyang lumabas ng sasakyan at sumilong sa payong na hawak ni Leo, ang damit niya ay agad na binasa ng malakas na ulan. At doon, sa maikling paglalakad mula sa sasakyan patungo sa pinto, nasaksihan ni Leo ang isang pagbabagong anyo. Ang puting tela ng mabasa ay naging manipis at halos kumulay kristal. Ito ay dumikit sa katawan ni Elara na parang pangalawang balat na walang itinatago. Sa ilalim ng kulimlim na liwanag ng hapon, malinaw na nabakat ang bawat kurba ng kanyang katawan. Ang perpektong hugis ng kanyang bilog at buong dibdib, ang biglaang paglit ng kanyang baywang, ang marahang paglobo ng kanyang balakang, maging ang anino ng kanyang saplot na panlup ay bahagyang nababanaag. Siya ay naging isang estatwang gawa sa marmol na biglang binigyan ng buhay ng ulan, isang diyosa ng tubig na lumitaw sa gitna ng bagyo. Hindi mayalis ni Leo ang kanyang mata. Ang pahawa niya sa payong ay naging mas mahigpit. Habang sinusubukan niyang kontrolin ang kanyang pahinga, nakita niya ang lahat at alam ni Elara na nakita niya ang lahat. Bago ito tuluyang pumasok sa pinto, lumingon ito sa kanya. Ang buhok nito ay bahagyang basa. Ang mukha ay namumula dahil sa lamig. Tinitigan siya nito at sa pagkakataong iyon, walang lungkot sa kanyang mata. Sa halip, mayroong isang uri ng tagumpay, isang tahimik na paamin sa kapangyarihang hawak nito sa kanya. Isang munting ngiti, isang lihim na ngiti na para lamang sa kanilang dalawa, ang sumilay sa mga labi nito bago ito tuluyang naglaho sa lup. Naiwan si Leo na nakatayo sa gitna ng ulan, basang-basang ngunit hindi nararamdaman ang lamig. Ang tanging nararamdaman niya ay ang init na namumula sa kanyang lup, isang init na dalangang larawang nakasuno sa kanyang isipan. Ang imahangang katawan ni Elara na balot sa basang puting tela. Noon niya napaktanto.
Hindi na ito isang laro ng maksulyap at dampi. Si Elara ay sadya at dahan-dahang hinahayaan siyang makita ang mabagay na dapat ay nakatago. Binibigyan siyang mapirasong kanyang sarili. Pinupukaw ang isang gutom na hindi niya alam na taglay niya. Ang nakakubling ganda ay isinisiwalan. At siya ang napiling manunod. Higit pa sa nakikita ng mata at nararamdaman ng balat, mayroong isang sandata si Elara na mas mabisa at mas mahirap takasan ang kanyang amoy. Para kay Leo, ang sasakyang minamaniho niya araw-araw ay naging isang sisidlan, isang prasko na nakukulong sa samyo ang babaeng, unti-unti nang nagiging kanyang obsession. Ito ay isang uri ng lason na pumapasok sa kanyang sistema sa bawat paginga. Isang lason na sa halip na pumatay, ay mas lalo pang nabibigay buhay sa mga bawal na pagnanasa sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Sa simula, ito ay ang amoy lamang ng kanyang pabango. Isang mamahaling samyo nga hasmin na may halong sandalwood. Isang amoy na sumisigaw ngang karangyaan, kapangyarihan, at ng isang uri ngang kalinisan na tila imposibleng abutin. Ito ang amoy na iniwan ni Elara sa mga silid na kanyang pinapasukan, isang anunsyo ang kanyang pagdating. Ngunit habang tumatagal ang kanilang pagsasama sa loob ng sasakyan, natuklasan ni Leo na mayroon pang ibang amoy na mas nakakapit sa kanya. Isang amoy na mas personal at mas mapanganib. Ito ang natural na amoy ng kanyang balat. Nahahalata niya ito sa mga sandaling yumuyukot ito para makipausap sa kanya o kapa ang hangin mula sa aircon ay direktang tumatama mula sa likod patungo sa kanya. Ito ay isang amoy na bahagyang matamis. May pahiwatig ngang init ng katawan. Isang amoy na hindi kayang gayahin ng kahit anong pabango. Ito ang amoy ni Elara, ang tunay na siya, at para kay Leo, ito ang pinakanakalalassing sa lahat. Ang obsesyon ay lumalim isang hapon nang sunduin niya ito mula sa isang mamahaling gym sa Bonifacio Global City. Pumasok si Elara sa sasakyan na may bahagyang pamumula pa sa piski, ang kanyang buhok ay nakatali sa isang magulong ayos at ang kanyang katawan ay nababalot sa mamahaling activewear na bumabakat sa bawat kurba. "Pasensya na Leo," sabi niya habang umupo. Ang boses ay may kaunting hingal, amoy pawis pa yata ako. Ngunit hindi pandidiri ang naramdaman ni Leo. Sa halip, isang di may paliwanag na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Sa paghalo ng samyo ng hasmin sa malinis ngunit bahagyang maalat na amoy ng kanyang pawis, isang bagong aroma ang naliha, isang bagay na primal, toto at lubhang nakapupukaw. Ito ang amoy ng pagsisikap, ng buhay, ng isang katawang ginamit at pinakpawisan. Bigla, ang imahe ni Ginang Elara bilang isang perpektong manyika ay nabura. Sa harap niya, sa loob ng kanyang sasakyan, ay isang babaeng humihinga, isang babaeng may init, isang babaeng may pagnanasa. Napapikit si Leo ng isang saglit at lihim na huminga ng malalim. Ninamnam ang amoy na iyon na parabang ito ang pinakamasarap na alak sa mundo. Alam niya, sa tingin na ibinigay sa kanya ni Elara sa salamin, na alam din ito ang epekto nito sa kanya. Mula nun, tila sinadya na ni Elara na gamitin ang kanyang amoy bilang isang kasangkapan. May maumagang sasakay ito sa sasakyan at mapapansin ni Leo na mas matapang ang pagkakaburde ng pabango nito, na parabang nais nitong siguraduhin na ang samyo ay babalot sa buong sasakyan sa bawat sulok, hanggang sa ito na lamang ang tanging malalanghap ni Leo, ang amoy ay nananatili. Sa pagtatapos ng araw, kahit matagal nang wala si Elara, ang kanyang samyo ay nakakapit pa rin sa upuang katat, sa seatbelt, sa hangin. May magabing pauwi ni Leo, pakiramdam niya dala-dala niya ang amoy na iyon, nakakapit sa kanyang damit, sa kanyang balat. Ito ay sumasama sa kanya sa kanyang maliit na silid, isang multong karangyaan ay pagnanasa sa gitnang kanyang simpleng buhay. Ito ay pumapasok sa kanyang mga panaginip na nagiging mas makulay, mas mapangahas, at mas nakukonsensya siya sa pagising. Isang gabi, nang linisin niya ang sasakyan bago ito igarahe, nakita niya ang isang sutlang bandana na naiwan sa upuan sa likod. Agad niyang nakilala na iyon ay kay Elara. Dinampot niya ito. Malambot at makinis ang tela sa kanyang magaspang na palad, ngunit higit sa lahat, ang bandana ay puspos ng amoy nito. Dinala niya ito papalapit sa kanyang ilong. Sa simula inaatubili siya. Alam na ito isang paglaba sa hangganan, isang pagnanakaw ngang isang bagay na napakapribado. Ngunit hindi niya napigilan ang sarili. Ipinikit niya ang kanyang gamata at nilanghap ng buong-buo ang amoy mula sa tela. Sa isang saglit na iyon,
para siyang niyayakap ni Elara. Ang lahat ng alaala ang kanyang ngiti, ang kanyang nga mata, ang dampi nga niyang balat, ang hubo ng kanyang katawan sa ilalim ng basang bestida ay bumalik ng sabay-sabay. Pinalakas ang nakalalasing na samyo. Itinago niya ang bandana sa kanyang bulsa. Buong gabi, iyon ay nasa tabi niya, isang lihim na anting-anting. Kinabukasan, nang may kabaniyang isauli ito, kinuha lamang ito ni Elara nang may isang simpleng ngiti. Ay, salamat, Leo. Kanina ko pa ito hinahanap. Sabi nito sa isang normal na tono. Ngunit ang kanyang nga mata ay nagsasabi ng iba. Tinitigan siya nito na parabang alam nito kung saan napunta ang bandana ng buong madamag. Alam nito na nilanghap niya ang bawat hibla niyon. At sa halip na magalit, mayroong isang kislap nga siyahan sa kanyang tingin. Ang amoy ni Elara ay naging isang kadena na hindi nakikita. Ito ang unang bumabati kay Leo sa umaga pagsakay niya sa sasakyan at ang huling napapaalala sa kanyang ang babae sa gabi. Ang kanyang isip ay maaring lumaban, ang kanyang konsensya ay maaring sumigaw ng pagtutol, ngunit ang kanyang katawan at ang kanyang nga pandama ay matagal ng sumuko. Ang amoy na iyon ay hindi na lamang isang simpleng samyo. Ito na ang mismong hininga ng tukso, ang hanging nagpapaninga sa apoy na sinusubukan niyang patayin sa kanyang kalooban. Ang laro ay nagbago ng antas. Mula sa masuyap, sa madampi, sa nakalalasing na amoy, ang panunukso ni Elara ay umaya sa isang lugar na mas personal at mas mapanganib sa larangan ng mga salita. Ang kanilang mapausap, na dati ligtas at nasa ibabahu lamang, ay nasimulang sumisi sa mas malalim at mas madilim na katubigan. Ang sasakyan ay hindi na lamang isang kumpisalan. Ito ay naging isang silid introgasyon para sa kaluluwa, kung saan ang bawat tanong ni Elara ay isang patalim na dahan-dahang tumatara sa puso at isipan ni Leo. Nagsimula ito sa kanyang nga hinaing, mga salitang tila ibinubulong lamang sa hangin ngunit malinaw na para sa pandinig ni Leo. Habang binabaybay nila ang makalsada ng Forbes Park, madalas itong bumubuntong hininga. Napakalaki nga bahay dito, minsan ay sabi niya. Ang tingin ay nasa nga dabuhalang mansyon sa labas. Pero sigurado ako, sa likod ng matataas na pader na yan, may mataong sobrang lungkot. Ang salita ay hindi direktang tumutukoy sa kanya. Ngunit naramdaman ni Leo ang bigat ng personal na karanasan sa bawat pantik. Unti-unti, ang pahiwati ay naging mapag-amin. Ikinuwento niya ang kanyang asawa, si Ricardo, hindi sa tonong galit, kundi sa isang malamig at pagod na paraan. Lagi siyang wala, sabi niya isang hapon, habang ang ulan ay muling humahaplo sa bintana ng sasakyan. Laging nasa ibang bansa para sa negosyo. Minsan, naisip ko, mas madalas mo pa yata akong nakikita kaysa sa kanya, napalunok si Leo. Ang katotohanan ng iyon ay isang sampal na hindi niya inaasahan. Pagkatapos ay humarap ito sa kanya. Ang nga mata nila ay nagtakpo sa salamin. Alam mo, Leo, minsan, hindi naman pera o mamahaling alahas ang tunay na kailangan ng isang babae. Huminto siya, hinayaan ang mga salita na lumutang sa hangin sa pagitan nila, mabigat at puno ng kahulugan. Ang kailangan niya ay atensyon, isang presensya, isang taong nandiyan lang, isang taong nakikinig. Ang bawat salita ay tila isang susi na nabubukas sa nakaandadong pinto ng kanyang puso at sa pagbukas niyon, tila inaanyayahan si Leo na pumasok. Pagkatapos niyang ibuhos ang sariling kalungkutan, ang kanyang atensyon ay bumaling kay Leo. Ang kanyang nga tanong tungkol sa nobya ni Leo, si Anna, ay naging mas madalas at mas matalas. Dati, ito'y simpleng kumusta na siya. Ngayon, ang nga tanong ay may kasama ng pagsusuri. Masaya ba talaga kayo? Tanong niya minsan na may bahid ng pagdududa sa kanyang boses. Paano mo nasisigurong masaya siya kung laging malayo ka sa kanya? Nasaktan si Leo sa tanong. Ito ay isang bagay na sinusubukan niyang huwag isipin. Nag-usap naman po kami araw-araw, ma'am. Sagot niya, sinusubukang ipagtanggol ang kanyang relasyon. Ngumiti si Elara, isang ngiting mapait. Ang pag-usap sa telepono ay iba, Leo. Iba ang boses sa presensya. Alam ko yan dahil yan ang buhay ko. Sa isang biyahe, habang sila inakatigil sa gitna ng trapiko, tinanong siya nito ng isang bagay na lalong gumulo sa kanyang isipan. Anong klaseng pag-ibig ang meron kayo ni Anna? Yung klase bang tahimik at panatak? O yung parang bagyo na kayang gibayin ang lahat? Hindi nakasagot si Leo. Ang pag-ibig nila ni Anna ay simple, practical, at panatak.
Ngunit nang itanong iyon ni Elara, bigla itong naging kulang. Bigla itong naging maputla kumpara sa unos ngang damdaming nararamdaman niya sa tuwing kasama niya ang babaeng ito. Ang bawat tanong ni Elara ay tila isang punyal na sumusugat sa pundasyon ni relasyon ni Leo at Anna. Nagtatanim ito nga mabinhi ng pagdududa. Dapat ay umuwi ka sa probinsya ng mas madalas pa yun ito sa kanya. Mahirap maghintay, mahirap ang nag-isa. Habang sinasabi niya iyon, ang kanyang mata ay puno ng kalungkutan na parabang sinasabi niya ito, hindi lamang para kay Anna, kundi para na rin sa kanyang sarili. Lumilikas siya ng isang koneksyon sa pagitan nilang dalawa, isang alyansa ng nga taong nalulumbay ay sa proseso. Dahan-dahan niyang itinutulak papalayo si Anna. Ang sagot ni Leo ay naging mas maikli at mas pilit. Ang opo, ma'am, ay naging mas mabigat bikasin. Ang bawat pag-usap ay nagiwan ng isang latay sa kanyang konsensya. Nagsisimula siyang questionin ang lahat. Masaya nga ba siya? O nasanay lamang siya? Sapat na ba ang pagmamahal na kayang ibigay mula sa malayo? Bakit ang pakikipausap sa nobya niya sa telepono ay tila isang obligasyon habang ang magabawal na pausap nila ni Elara ay nagbibigay sa kanya ng isang di may paliwanag na sigla? Ang maksalita ni Elara ay naging lason sa kanyang sistema, isang lason na dahan-dahang pumapatay sa kanyang katapatan. Isang gabi, pahatid niya rito sa mansyon. Bago ito bumaba, nanatili itong nakaupo sa likod ng ilang sandali. Ang tanging maririnig ay ang ugong ng makina ng sasakyan. Leo, mahina niyang tawag. Tumingin si Leo sa salamin. Nakita niya ang kanyang mukha. Seryoso at tila may malalim na iniisip. Huwag mong hahayaan na masanay ka sa kulungan, sabi nito. Kahit pa ang kulungan na yun ay gawa sa ginto. Pagkatapos ay bumaba na ito. Iniwan si Leo na tulala at naguguluhan. Ang salita ay tumago sa kanyang puso. Aling kulungan ang tinutukoy nito? Ang buhay nito sa mansyon o ang relasyon niyang unti-unti nang nagiging obligasyon? Habang nagmamaneho siya pauwi, ang tanong na iyon ay umulit-ulit sa kanyang isipan. Noon niya napagtanto na ang seduksyon ay hindi na lamang tungkol sa katawan. Si Elara ay hindi na lamang tinutukso ang kanyang pandama. Kinakausap na nito ang kanyang kaluluwa, hinahamon ang kanyang paniniwala at ginigising ang demonyong pag-alinlangan sa kanyang kalooban. Ang labanan ay inilipat na sa kanyang isipan at sa larangang iyon, si Leo ay walang kalaban-laban. Ang hangin sa loob ng sasakyan ay naging napakabigat, puno nga salitang hindi masabi at mapaknanasang hindi dapat maramdaman. Marahil, naramdaman din ito ni Elara. Isang umaga, sa halip na ang karaniwang listahan ng mga pupuntahan sa magulong siyudad ang ibigay niya, isang kakaibang utos ang binitiwan niya. Leo, ihanda mo ang sasakyan, sabi niya. Ang boses ay kalmado ngunit may pahiwating ng isang biglaang desisyon. Alis tayo, pupunta tayo ang Tagaytay. Nagtaka si Leo. May pulong po ba kayo doon, ma'am? Tanong niya. Umiling si Elara. Ang tingin ay nasa malayo. Wala, sagot nito. Kailangan ko lang makalanghap ng sariwang hangin. Nararamdaman kong sinasakal na ako ngang Maynila. Naintindihan ni Leo na hindi lang hangin ng Maynila ang tinutukoy nito. Habang tinatahak nila ang South Luzon Expressway, palayo sa siyudad, isang kakaibang pagbabago ang tila naganap. Sa bawat kilometrong nilalayo nila sa magulong tanawin ng magusali at trapiko, tila may isang mabigat na baluti na unti-unting natatanggal sa kanilang mga balikat. Ang kulay abong tanawin ay napalitan ng luntiang nga bukirin at matataas na puno at kasabay ng pagbabago ng tanawin, nagbago rin ang takbo ng kanilang usapan. Sa mahabang biyaheng iyon, ang pader sa pagitan ng amo at empleyado ay tuluyan ng gumuho. Nakwento si Elara, hindi na tungkol sa kanyang kalungkutan, kundi tungkol sa kanyang kabataan. Ikinuwento niya ang kanyang pangarap na maging isang pintor, ang kanyang pakahilig sa makulay at mga obra. Bago ko makilala si Ricardo, sabi niya, ang mundo ko ay puno kulay. Ngayon, parang lahat ay naging itim at puti na lamang. Sa unang pagkakataon, narinig ni Leo ang pagsisisi sa boses nito. Bilang ganti, naglakas loob din si Leo na mabahagi ng sarili niyang pangarap. Ikinuwento niya ang kanyang plano na magtayo ng isang maliit na auto shop sa kanilang probinsya. Isang pangarap na itinabi niya muna para matustusan ang pag-aral ng kanyang kapatid. Nakinig si Elara ng may buong atensyon, walang halong panghuhusga. Sa mga sandaling iyon,
Sa loob ngang sasakyang tumatakbo, sila ay hindi si Ginang Elara at ang kanyang super. Sila ay 2 tao lamang, isang lalaki at isang babae na kapwa may mapangarap na isinuko at mga landas na hindi tinahak. Pagdating nila sa Tagaytay, isang marangyang ngunit liblib na resort ang kanilang tinuluyan. Isang pribadong villa na may malawak na tanawin ng Burkangtal. Ang hangin ay malamig at malinis. Sa pag-check-in nila, ipinalagay ng staff na sila ay maasawa. Magalang na sana itong itatama ni Leo, ngunit pinigilan siya nga. Isang tingin mula kay Elara. Hinayaan niya ang pagkakamali at may isang ngunting ngiting ang ali sa kanyang ngalabi. Kumuha ka na rin ng sarili mong kwarto, Leo. Utos niya pagkapasok nila sa villa. Gabi na para bumalik ka pa nga Maynila. Mapahinga ka. At bago siya pumasok sa kanyang silid, humarap itong muli. Mamayang alas 7, sabi niya. Ang kanyang boses ay mas malambing na ngayon. Samahan mo akong mahapunan. Pero pakiusap, huwa kang mauniporma. Ngayong gabi, gusto kitang makasama bilang isang kaibigan, hindi bilang super ko. Ang masalitang iyon ay isang malinaw na paanyaya sa isang bagong teritoryo. Naligo si Leo at nakpalit ng kanyang sariling damit. Pakiramdam niya ay alanganin at hindi siya bagay sa lugar na iyon. Pagdating niya sa pribadong kainan ng villa, naabutan niya itong naghihinte, nakaupo sa isang masang para sa 2 na may kanilang nagbibigay liwanag. At sa sandaling iyon, napigil ang kanyang pahinga. Ang Elara na nakita niya ay iba. Nakasuot ito ang isang simple ngunit napakagandang pulang bestida. Ang kulay ay matingkat, sumisigang ang pagnanasa at panganib. Isang malaking kaibahan sa mga eleganteng ngunit maputlang kulay na karaniwan niyang isinusuot. Ang kanyang buhok ay nakalugay, humahaplos sa kanyang mabalikat. Siya ay mukhang mas bata, mas malaya, at hindi may kakailang mas mapangakit. Sa buong hapunan, ang kanilang mamata ay halos hindi naghihiwalay. Nag-order si Elara ng isang bote ng mamahaling red wine. Sa bawat paglago niya mula sa kanyang kopita, tila mas lumalakas ang kanyang look. Ang kanyang tingin kay Leo ay naging mas matagal, mas direkta, at walang bahid ng paalinlangan. Naisip mo na ba kung anong mangyayari kung sa ibang pagkakataon tayo nakakilala, Leo? Bigla niyang tanong. Ang kanyang boses ay isang bulong sa gitna ng katahimikan ng gabi. Kung hindi ako ang amo mo at hindi ka ang empleyado ko, kung 2 malayang tao lang tayo na nakatakpo, hindi alam ni Leo kung ano ang isasagot. Ang kanyang dila ay tila na mamanhid. Ang tanong ay nakabitin sa hangin, isang mapanganib na posibilidad na pareho nilang iniisip ngunit ngayon lamang biniyan ng boses. Pagkatapos ng hapunan, nanatili sila sa mesa. Ang bote nga ala ay halos ubos na. Ang mga mata ni Elara ay bahagyang nalalabo dahil sa ala, ngunit puno ngang isang damdaming hindi na niya sinusubukang itago, isang pinahalong pagnanasa, lungkot at isang malinaw na paanyaya. Itinaas niya ang kanyang kopita para sa isang huling tagay. Tinitigan niya si Leo, ang kanyang mata ay nangungusap. Para sa mga bagay na hindi natin maaring makuha, sabi niya, ang boses ay nanginginig ng bahagya, pero patuloy nating inaasam. Itinungga niya ang huling laman ng kanyang kopita. Tapos na ang hapunan, ngunit malinaw na hindi pa tapos ang gabi. Ang lahat ng pahiwatig, lahat ng laro, lahat ng harang ay wala na. Ang natitira na lamang ay sila, isang lalaki at isang babae, sa isang malayong lugar, sa ilalim ng mabituing langit ng Tagaytay. Ang paanyaya ay nakalata na sa kanyang harapan, hubad at walang pakukunwari. Ang puso ni Leo ay dumanagundong sa kanyang dibdib, mas malakas pa sa alungang lawas sa ibaba. Ang natitira na lamang ay isang desisyon, ang tumalikot at bumalik sa kanyang silid o ang sumama sa agos ng isang bagyo na matagal na niyang nakikitang paparating. Nang matapos ang kanilang huling tagay, isang katahimikan ang muling namagitan sa kanila, ngunit ngayon, ito'y hindi na katahimikang mabigat, kundi isang katahimikang naghihintay, nag-aabang. Tumayo sila mula sa hapak. Sa paglakad nila pabalik sa villa, sa ilalim nga kalawakan ng mga bituin ay sasalingam nga tuno nga gabi, ramdam ni Leo ang bawa hakbang na tila isang pakpadya patungo sa isang hindi maywasang kapalaran. Naglalakad siya sa likuran nito, pinakmamasdan ang indayo ng pulang bestida ni Elara sa bawat pagalaw, isang naalap na apoy sa gitna ng kadiliman. Ang bawat hakbang ay isang pakbilang, isang paghahanda sa kung anuman ang naghihintay sa dulong ang kanilang lalakarin.
Malapit na sila sa pinto ang kanyang silit nang bigla itong huminto at bahagyang nanghina, gaya nga dati. Ngunit sa pagkakataong ito, mas may bigat, mas may paksuko. Sumandal ito sa kanya at ang kanyang ulo ay marahang nahilik sa kanyang balikat. Leo, bulong nito, ang kanyang hininga ay mainit at may amoy ng alak, isang amoy na lalong nagpagulo sa kanyang nahihilo na ring isipan. Pasensya na, nahihilo yata talaga ako, hindi ko na yata kaya mag-isa. Isang dahilan na kawa nila alam na hindi totoo, isang manipis na tabing para sa isang pagnanasang hindi na kayang itago. Ngunit sumakay si Leo sa pakukunwaring iyon, inilagay niya ang kanyang braso sa baywang nito upang alalayan siya, isang kilos na dapat sanay profesional, ngunit sa sandaling dumampi ang kanyang pala sa manipis na tela ng bestida at maramdaman ang init ng balat sa ilalim niyon, isang kuryente ang muling gumapang sa kanyang buong katawan. Bawat hiblang ang kanyang pagkatao ay sumisigaw. Ang pag-alalay ay naging isang yakap. Pinilit niyang buksan ang pinto at dahan-dahan silang pumasok. Sa pagsarang ang pinto sa kanilang likuran, tila isinara na rin nila ang pinto sa labas ng mundo. Nasa loob na silang ang pribadong santuwaryo ni Elara. Ang silit ay malawa, elegante, at malabo ang ilaw na nakmumula lamang sa isang lampara sa tabingang kama. Ang malaking kama na may puting kumot ay tila isang entablado naghihintay sa huling akto ng kanilang dula. Ang lamig ng aircon ay humahaplos sa kanilang balat, ngunit ang init sa pagitan ng kanilang mga katawan ay nag-aalap na parang apoy. Sinubukan niyang kumawala, sinubukan niyang bumalik sa kanyang papel bilang isang supa. Ma'am, mapahinga na po kayo, sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Maiwan ko na po kayo, ngunit hindi siya binitawan ni Elara. Sa halip, mas humigpit ang kapit ng mga kamay nito sa kanyang braso. Dahan-dahan itong humarap sa kanya. Ang kanilang mga katawan ay ilang pulgada na lamang ang pagitan. Dito, sa malabong liwanag, nakita ni Leo ang lahat sa mga mata nito, ang pagnanasa, ang kahinaan, ang takot, ang isang buhay ng pangungulila na naghahanap ng lunas kahit sa loob lamang ng isang gabi. Isinandal nito ang kanyang buong katawan kay Leo. Ramdam niya ang bawat kurba, ang lambot ng dibdib nitong dumidiin sa kanyang puso, na ngayon ay dumadagundong na parang isang kabayong nagwawala. Ang pinahalong amoy ng hasmin, alak, at ang natatanging samyo ng kanyang pagkababa ay bumalot sa kanya. Nilunot ang kanyang gahuling piraso ng pagtutol. Dahan-dahan nitong itinaas ang isang kamay at hinaplos ang kanyang mukha. Ang madaliri nito ay marahang gumuhit sa kanyang panga, isang haplos na bumalambing, bumapangangkin. Tinitigan siya nito ng diretso sa mata at sa isang boses na halos isang pakyusap na bumabasa sa katahimikan, ibinulong nito ang salitang makpapabago sa lahat. Huwag mo akong iwan, umpisa nito. Ang kanyang labi ay nanginginig. Pakyusap, pwedeng dito ka lang sa tabi ko ngayong gabi. Ang tanong ay isang bombang sumabog sa loob ng silid, nagwasak sa lahat ng natitirang pader sa pagitan nila. Sa sandaling iyon, isang digmaan ang sumiklap sa kaloban ni Leo. Ang isip niya ay sumisiga. Umalis ka na. Ito na ang hangganan. Tumakbo ka habang may pagkakataon pa. Sumulpot sa kanyang isipan ang mukha ni Anna, ang kanyang nobya, ang mapangako nila sa isa-isa, ang tiwalang ibinibigay nito sa kanya. Naisip niya ang kanyang pamilya, ang kanyang trabaho, ang kanyang dignidad. Ang isang gabing pagkakamali ay katumbas ng habang buhay na pagsisisi, ngunit ang kanyang katawan ay isang taksil. Ang init ng katawan ni Elara na nakadikit sa kanya, ang bigat ng kanyang paksandal, ang pakyusap sa kanyang mata, lahat ng iyon ay isang alon na hindi niya kayang languin. Hindi na niya nakikita si Ginang Elara, ang kanyang mayamang amo. Ang nakikita niya ay isang babaeng uhaw sa kalinga, isang taong nalulunod sa sarili niyang kalungkutan at kumakapit sa kanya bilang isang salbabida. Ang awa ay humalo sa pagnanasa, lumihangang isang makapangyarihang gayuma na pumulupot sa kanyang puso. At sa gitna ng digmaang iyon, isang katotohanan ang nanay. Gusto niya ito, matagal na niyang gusto ito. Ang lahat ng papipigil, ang lahat ng pakukunwari ay wala ng bisa. Tapos na ang laban bago pa man ito magsimula. Dahan-dahan, ang sigaw sa kanyang isipan ay humina. Napalitan ng isang tahimik at malungkot na pagtanggap. Hindi na niya kailangang sumagot.
Ang sagot ay nasa paraan ng pagipit ng kanyang yakap sa baywang nito, sa pagkalas ng pakakakuyom ng kanyang nga kamao, sa pagpikit ng kanyang nga mata habang dinadama ang bawat sandali. Ang sagot ay nasa paraan ng kanyang pahinga, na ngayon ay kasabay ng pahinga nito. Tapos na ang pagpapanggap, wala ng amo at empleyado, wala ng tama at mali. Salo ngang silit na iyon, sa sandaling iyon ng kahinaan, sila ay dalawang taong nagahanap ng kanlungan sa isa-isa, handang harapin ang anumang bagyo na darating sa pasikat ng araw. Walang salitang namutawi sa malabi ni Leo. Ang katahimikan ang naging kanyang sagot, isang katahimikang mas malakas pa sa anumang paksang-ayon, isang paksukong matagal ng hinihintay. Ang paghipit ngang yang yakap, ang pagbilis ngang tibok ngang kanyang puso na dumidiin sa dibdib ni Elara, ang pagbabago sa kanyang mga mata mula sa paalinlangan tungo sa isang madilim at tiyak na pagnanasa iyon ang kanyang naging tugon. Mula sa mga mata ni Elara, ang kanyang tingin ay dahan-dahang bumaba na parang isang panalangin patungo sa ngalabi nitong bahagyang nakaawang, mamasa-masa at mapula dahil sa alak. Ang ngalabing iyon na dati ipinagmamasdan lamang niya mula sa malayo sa pamamagitan ng salamin ay nasa harapan na niya ngayon, isang paanyaya sa isang kasalanang kapo nila nais gawin. Dahan-dahan, na tila sinusukat ang bawat milimetro ngang hangin sa pagitan nila, ibinaba niya ang kanyang mukha. Ang bawat sandali ay tila isang kawalang hanggan. Binibigyan niya ito ang pagkakataong umatras, ng pagkakataong itulak siya palayo at wakasan ang kabaliyang malapit ng maganap. Ngunit hindi gumalaw si Elara. Sa halip, marahan nitong ipinikit ang kanyang mata, isang tahimik na senyas ng kanyang lubos na pagsuko. Ang kanyang hininga, mainit at may amoy ng alak, ay humaplos sa mukha ni Leo, at sa huling sandali bago maklapat, ang kanilang nga labi, ang tangi nasa isip niya, ay wala ng atrasan pa. At pagkatapos, ang pagtatakpo. Ang unang dampi nga kanilang nga labi ay malambot, halos magalang, puno ng pinahalong pag-alinlangan at pananabik. Iyon ay isang pagtatanong, isang paalam sa kung ano ang lasa ng bawal. Nalasahan ni Leo ang tamis ng alak, ang kakaibang lasa ng kolorete nito, at sa ilalim ng lahat ng iyon, ang init ng isang babaeng matagal ng uhaw sa pagmamahal. Isang marahang ungon ng pasang-ayon ang kumawala sa malabi ni Elara. Isang tunog na tila na mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Tila iyon ang naging hudyat. Ang paailangan ay biglang naglaho na parang bula, at ang marahan na pakdampi ay biglang naging isang marupdop at naalap na halik. Ang ngabuan ng pinigil na paknanasa ni Leo, ang ngasulyap sa salamin, ang ngedampi na naiwan ng marka, ang amoy na bumalot sa kanyang pagkatao, lahat ng iyon ay sumabo sa halik na iyon. Ang mataon na kalungkutan ni Elara, ang magabing na iisa sa malamig na kama, ang pagkauhaw sa isang haplos na may paknanasa, lahat ay ibinuhos niya sa pagtugon. Ang kanilang mahalik ay naging gutom, mapusok, at desperado. Hindi na iyon simpleng halik. Iyon ay isang pag-angkin. Ang bawat isa ay tila gustong ubusin ang isa-isa, na parabang sa pamamagitan nun ay mapupunan nila ang lahat ng pagkukulang sa kanilang buhay. Ang makamay ni Leo, na kanina ina sa baywang lamang nito, ay nagsimulang gumapang sa kanyang likuran, hinahaplos ang bawat kurba na dati sa imahinasyon lamang niya dinadama. Hinila niya ito papalapit. Nais na pawiin ang kahit na pinakamanipis na espasyo sa pagitan ng kanilang makatawan. Ang makamay naman ni Elara ay gumapang mula sa kanyang nga balikat, isiniksi sa kanyang buhok, at marahang hinila ang kanyang ulo upang mas lalong palalimin ang kanilang nga halik. Ang halik na iyon ang kanilang naging kasunduan. Walang nga salita ng pangako, walang nga pangarap kinabukasan. Ang tanging naroon ay ang pag-amin sa isang kasalanang pareho nilang niyayakap ng buong puso. Sa bawat paglapat ng kanilang nga labi, tinatanggap nila ang kanilang magiging papel hindi na amo at empleyado, kundi dalawang makasalanan, magkakasawat sa isang matamis at mapanirang krimen ng pagnanasa. Binura ng halik na iyon ang lahat. Sa init ng sandaling iyon, naglaho ang imahe ni Anna, naglaho ang anino ni Ricardo, naglaho ang pagkakaiba sa kanilang estado sa buhay. Ang natira na lamang ay ang dalisay at hubat na pagnanasa ng isang lalaki para sa isang babay at ng isang babay para sa isang lalaki. Huminto sila saglit upang huminga, ngunit ang kanilang nga labi ay nanatiling makalapit, ang kanilang nga noo ay makadikit. Pareho silang humihingal, ang kanilang nga puso ay sabay na kumakarera. Tumingin sila sa mga mata nga isa-isa, at sa dilim,
Nakita nila ang refleksyon ng kanilang sariling naalap na pakninasa. Wala nang matanong, wala nang pakdududa. Ang makamay ni Leo ay dahan-dahang bumaba mula sa likod ni Elara, sinusundan ang linya ng kanyang gulugot hanggang sa marating nito ang sipol ng kanyang pulang bestida. Huminto ang kanyang nga daliri ron, isang huling pahinto, isang huling tahimik na tanong. Bilang sagot, marahan siyang tumango. Ang kanyang nga mata ay hindi bumibitaw sa pagkakatitik sa kanya. Iyon na ang huling senyales na kailangan niya. Ang hali ang siyang nagwasa sa pada. Ang makamay nila ngayon ang siyang tuluyang gigiba sa lahat ng natitirang harang. Ang katahimikan sa silid ay napalitan ng dagundong ng kanilang nga nagwawalang puso at ng kaluskos ng telang dahan-dahang bumabaksak. Ang hangganan ay kanilang tinawid, hindi sa pamamagitan ng isang bulong, kundi sa nakbabagang init ng isang halik na matagal na nilang kapwa pinigilan. Asa patawid nila, alam nilang wala ng daan pabalik. Ang gabi ay nagsisimula pa lamang. Ang tunog ng sipa na dahan-dahang bumababa sa katahimikan ng silid ay parang isang hatol, isang pinal na desisyon na hindi na mababawi. Ang pulang bestida ay bumaksa sa paanan ni Elara, isang tumpok ngang sutla sa sahig na parang mansa ng alaudugo, isang sagisa ngang kasalan ng buong puso nilang niyayakap. Sa harap ni Leo, nakatayo siya, hindi na nababalot ng mamahaling tela, kundi ng manipis na saplot na lalo lamang nakpatingkat sa kanyang hubok. At ni isang kahinaan na sa unang pagkakataon ay hinayaan niya makita ng iba. Hindi pa nanasa ang unang naramdaman ni Leo, kundi isang uri ng pagkamangha. Sa loob ng maraming buwan, ang katawan sa harap niya ay isang hiwaga na pinipiraso lamang niya sa kanyang isipan mula sa mga nasisilayan niyang suyap. Ngayon, ang kabuuan nito ay isang obra na nakahain sa kanyang paningin. Ito ang katawan ng isang babae, hindi ng isang dalaga may kurba, may lambot, may mga bakas ng buhay na pinagdaanan. At sa lahat ng iyon, ito ang pinakamagandang anyo na nasaksihan niya. Ang kanyang gakamay na magaspang dahil sa trabaho at manibela ay nanginginig ng bahagya ng iyangat niya ito. Dahan-dahan na parang naalangan na dumampi sa isang sagradong bagay, hinaplos niya ang balikat nito. Ang balat ni Elara ay makinis at malambot, isang malaking kaibahan sa kanya. Isang pangingini ang gumapang sa katawan nito sa kanyang pagdampi, hindi dahil sa lamig kundi dahil sa isang pakiramdam na matagal na nitong hindi naramdaman ang pakiramdam na maging hinahangat. Sinundan ng kanyang nga daliri ang linya ng braso nito, pababa sa kurba ng kanyang baywang, at sa bawat haplos, tila kinakabisado niya ang isang mapanamatagal na niyang gustong galugarin. Ipinikit ni Elara ang kanyang mamata. Isang buntong hininga ng pasuko at kaluguran ang kumawala sa kanyang labi. Kinuha niya ang kamay ni Leo at inilapat sa kanyang dibdib. Sa ilalim ng palat ni Leo, naramdaman niya ang malakas at mabilis na pagkabo ng puso nito, isang ritmong sumasabay sa sarili niyang nawawalang pulso. Ang sandaling iyon ng marahang pagtuklas ay natapos. Binuhat siya ni Leo na tila wala itong bigat at maingat na inihiga sa malawak na kama. Ang puting kumot na dati isimbolo ng kalungkutan at pag-isa ni Elara ay naging kanilang dambana, at doon, sa ibabaw ng kalinisan ng puting tela, ang dalawang bagyo ay sa wakas natakpo. Walang pakmamadali. Ngunit may isang baksik na hindi mapipigilan. Ang bawat kilos ay marahan. Puno ang pananabik. Isang sayaw ang dalawang katawang matagal nang naghahanap sa isa-isa. Para kay Leo, ang pagtuklas sa katawan ni Elara ay isang paglalakbay. Bawat kurba, bawat lambot ay isang bagong tanawin. Ngunit higit sa pisikal na anyo, natuklasan niya ang isang babaeng uhaw. Na uhaw sa haplos, isang babaeng ang katawan ay tila natutulog at ngayon lamang muling nagising. Para kay Elara, ang bisig at init ni Leo ay isang pakbabalik. Sa lakas ng kanyang kabataan at sa init ng kanyang paknanasa, natakpuan niya ang isang sigla na matagal nang ipinagkait sa kanya. Sa bawat halik, sa bawat haplos ni Leo, nararamdaman niyang siya ay muling nabubuhay, muling nagiging maganda, muling nagiging isang babae. Sila ay naging isang puwersa ng kalikasan. Ang pagsasanip ng kanilang katawan ay parang pagtatakpo ng kitla at lupa, isang malakas na pagyani na sinundan ng isang matamis na ulan. Ang katahimikan ng silid ay napuno nga tunong ang kanilang pagnanasa mabuntong hininga, maungang ang kaluguran, maputol-putol na bulong ang kanilang pangalan. Leo, Elara.
Ang mapangalan nila sa labing ng isa't isa ay naging isang panalangin, isang sumpa, isang pag-angkin. Hindi ito basta pagsasanib ng laman sa laman. Ito ay papuno sa mga malalaking puwang sa kanilang makaluluwa. Sa bawat pagdagan ng kanyang katawan, sa bawat pagyakap, nararamdaman ni Elara na lumalaya siya mula sa kanyang ginintuang hawla. Sa masandaling iyon, hindi siya ang asawa ni Ricardo. Siya ay isang babaeng hinahangat at sinasamba. At sa bawat pagtugon ni Elara, sa paraan ng pagkapit ng mga kamay nito sa kanyang likod, nararamdaman ni Leo ang isang uri ng kapangyarihan. Hindi na siya ang hamak na super. Siya ang lalaking kayang magbigay kasiyahan sa isang diyosa. Ang lalaking pinili nitong pagbigyan ng kanyang sarili. Sa loob ng ilang oras, sa dilim ng gabing iyon, ibinigay nila sa isa't isa ang nga bagay na wala sila. Ibinigay niya rito ang alap ng pagnanasa. Ibinigay nito sa kanya ang pakiramdam ng pagiging higit pa sa kanyang kalagayan, isang magandang ngunit trahedyang palitan. Nang marating nila ang rurok, iyon ay isang sabay na pagsabo, isang matamis na paglayo mula sa lahat ng kanilang pinipigilan. Ang bagyo ay lumipas. Ang natira ay ang kapayapaan pagkatapos ng unos. Nakahiga sila sa gitna ng gusot na kumot. Ang kanilang makatawan ay makayakap, basa ang pawis. Ang silit ay muling binalot ng katahimikan. Ngunit ito ay isang bagong uri ng katahimikan. Isang katahimikang may bigat, puno ng alaala ang kasalanang kanilang pinaksaluhan. Nakasandal ang ulo ni Elara sa dibdib ni Leo, pinakikinggan ang dahan-dahang pagkalma ng tibok ngang kanyang puso. Ang matinding pananasa ang laman ay napawi, ngunit isang panibagong damdamin, mas komplikado at mas malalim, ang isinilang sa pagitan nila. Ang gabi ay umabot sa kanyang kasukdulan. Sa labas, ang kadiliman ay nananatili, ngunit alam nilang pareho na hindi na magtatagal. Ang bukang liwewe ay darating, dala ang liwanag na magbibigay linaw sa kanilang ginawa. Ang unang sina ng araw na tumagos sa siwangang kurtina ay tila isang matalim na patalim. Hiniwa ang madilim na santuwaryo na kanilang nilihas sa loob hanggang magdamig. Ang liwanag ay walang awa. Isinisiwalat ang lahat ng ebidensya ng kanilang kasalanan, ang gusot-gusot na kumot, ang nakakalat na pulang bestida sa sahig, at ang dalawang katawan na makayaka pa rin sa gitna ng kama. Si Leo ang unang nagising. Sa loob ng ilang sandali, sa pagitan ng pagtulog at pagising, ang tanging naramdaman niya ay isang kakaibang kapayapaan. Nakita niya si Elara sa tabi niya. Ang mukha nito ay payapa sa pagtulog, walang bakas ng lungkot o pagkukunwari na laging nakapinta rito. Sa sandaling iyon, hindi ito si Ginang Elara. Ito ay si Elara lamang, isang babaeng sa wakas ay nakahanap ng pahinga. Ngunit ang kapayapaan ay panandalian. Kasabay ngang pag-akyat ng araw ay ang pagising ng kanyang kamalayan. At kasama nito, ang mabigat na dagundong ng katotohanan. Bumangon ang lahat ng kanyang kasalanan, ang kanyang nobya, ang kanyang nga pangarap, ang kanyang pagkatao at tila sinasakal siya sa kanyang kinahihigaan. Ito na ang bukang liwewe ng kanilang pagkakasala. Maya-maya, gumalaw si Elara at dahan-dahang iminulat ang kanyang nga mata. Naktama ang kanilang nga paningin. Sa loob ng isang segundo, nakita ni Leo ang isang kislap ng alaala ng nakdaang gabi. Ngunit mabilis itong napalitan ng pagkagulat, ng hiya, at ng isang bagay na tila takot. Agad silang sabay na umiwas ng tingin. Ang init at paglalapat ng kanilang nga katawan kagabi ay biglang naging isang alanganing distansya. Ang katahimikan ay bumalik, ngunit ito ay iba na. Hindi na ito ang katahimikang puno ang pananabi. Ito ay isang katahimikang nakabibingi, puno ang matanong na walang sinuman sa kanila ang gustong sagutin. Ano ang sasabihin mo sa isang taong kasama mong tumawid sa isang hangganan na hindi na pwedeng balikan? Mabilis silang kumilos na parang dalawang estranghero na nagising sa isang kama dahil sa isang pagkakamali. Binalot ni Elara ang kanyang sarili sa makapal na kumot, habang si Leo ay dali-daling pinulot ang kanyang madamit na nakakalat sa sahig. Ang bawat kilos ay maingat, pilit na iniwasan ang anumang pagdampi. Ang marangyang silit na kagabi ay naging pugat ng kanilang pagnanasa, ngayon ay tila isang malamig na selda, isang lugar ng krimen kung saan sila ang nasalarin. Pumasok si Elara sa banyo ng walang imik. Narinig ni Leo ang lagaslas ng tubig mula sa shower. Naisip niya, marahil ay hinuhugasan nito hindi lamang ang kanyang katawan, kundi pati na rin ang amoy niya, ang alaala ng kanyang nga haplos,
Sa isang walang saysay na patatangkang burahin ang ebidensya ng kanilang ginawa. Nagbihis si Leo sa sarili niyang silid. Sa harap ng salamin, nakita niya ang isang ibang tao. Ang mga mata niya ay may bakas ng pagod at konsensya. Ito na ba siya? Isang taksil? Isang manggagamit? Ang bigat ng kanyang kasalanan ay isang pisikal na pasanin sa kanyang gabalikat. Nang muling lumabas si Elara, siya ay sige ng Elara na muli. Nakabihis ng isang simple ngunit eleganteng damit. Ang kanyang buho ay mayos na ang pagkakasuklay at ang kanyang mukha ay nababalutan na muli ng isang perpektong maskara ng koloreta. Ang babaeng mahina at mapusok kagabi ay naglaho na. Itinago sa likod ng pader na muli niyang itinayo sa pagitan nila. Ang paglalakbay pabalik ng Maynila ang naging pinakamahabang biyahe sa buhay ni Leo. Ang sasakyan na dati ikan nilang santuaryo, ang tanging lugar kung saan sila nagiging malapit ay isa na ngayong kulungang gumagalaw. Ang katahimikan sa loob ay mas mabigat pa sa trapiko sa labas. Hindi ito ang katahimikang may pahiwatig. Ito ay isang katahimikang puno ngang pagsisisi, ngang hiya, at ng takot. Hindi na naglakas loob si Leo na tumingin sa rearview mirror. Natatakot siyang makita ang mga mata nito. Makikita ba niya ron ang pagsisisi? O mas malala, ang pandidiri? O ang kawalan ng pakialam? Si Elara naman ay nakaupo sa likod. Hindi gumagalaw. Ang tingin ay blankong nakatuon sa labas ng bintana. Ano kaya ang nasa isip niya? Pinagsisisihan ba niya ito? O isa lamang ba si Leo sa malaruan na pagkatapos gamitin ay itatabi na lamang? Ang relasyon nila ay tuluyan ng nabago. Hindi na siya ang super lamang. At hindi na rin ito ang kanyang amo lamang. Sila na ngayon ay makasawa sa isang mapanganib at nakamamatay na lihim. Ang kaalamang iyon ay napabago sa lahat. May hawak siyang kapangyarihan ngayon. Isang kapangyarihang hindi niya nais. Pagdating nila sa mansyon, ang pamilya na kilos ng pagbubukas niya ng pinto para dito ay naging banyaga at alanganin. Bago ito bumaba, sa huling pagkakataon, natama ang kanilang mga mata. Sa mga mata ni Elara, walang bakas ng pagnanasa o pagsisisi. Ang nakita ni Leo ay isang malamig na distansya at isang kislap ng takot. Salamat Leo, formal at walang emosyon niyang sabi at mabilis na tumalikod at pumasok sa malaking pinto, hindi na lumingon pa. Naiwan siyang mag-isa sa loob ng sasakyan. Ang hangin ay tila naging malamig. Kahit pa ang multo ngang pabango nito ay naroon pa rin. Ang pagnanasa na nag-alap kagabi ay napawi na. Ngunit sa pagkawalan nito, isang bagong uhaw ang isinilang, isang uhaw para sa normal na buhay na alam niyang hindi na niya may babalik. At ang patuloy na takot na mabunya ang kanilang lihim. Ang pagninii ay tapos na. Ngunit ang parusa, alam ni Leo, ay nagsisimula pa lamang. Ang gabing iyon sa Tagaytay ay hindi naging wakas. Sa halip, iyon ang naging marahas at hindi may babalik na simula ng lahat. Ang kanilang relasyon ay hindi nagtapos sa bukang liwewe. Ito'y nagpatuloy, lumalim sa isang madilim na anyo, isang adiksyong kapwa nila hindi kayang talikuran. Ang kanilang mapakikita ay naging isang serye ng mga ninakaw na sandali, matapong isinisingit sa masiwa ng kanilang makaibang buhay. Ang sasakyan, na dati isang tahimik na entablado, ay naging kanilang opisyal na tapuan, isang kulungang puno ng bawal na pagnanasa. At kapag hindi sapat ang sasakyan, mayroong nga silid sa mga hotel na malayo sa siyudad, mga lugar na walang pangalan at walang alaala, kung saan pansamantala nilang hinuhubad hindi lamang ang kanilang mga damit, kundi pati na rin ang kanilang nga pagkakakilanlan bilang amo at empleyado. Ngunit ang bawat sandali ng kaligayahan ng laman ay laging may kaakibat na anino. Ang bawat halik ay may kasamang lasa ng takot. Ang bawat yakap ay may bigat, enerhe, posibilidad na sila'y mabuking. Sila ay naging mga dalawasang sinungaling, mga aktor sa kani-kanilang mabuhay. Para kay Leo, ang bawat araw ay isang parusa. Sa gabi, habang kausap niya si Ana sa telepono, naririnig niya ang dalisay at naktitiwalang pagmamahal sa boses nito at ang bawat salita ay parang isang tinik na tumutusok sa kanyang dibdib. Ang bawat mahal din kita na kanyang binibikas ay isang kasinungalingan na unti-anting pumapatay sa kanyang kaluluwa. Nahati ang kanyang pagkatao. Ang isang bahagi ay ang simpleng lalaki mula sa probinsya na nangangarap ng isang tahimik na pamilya at ang isa naman ay ang alipin ng isang pagnanasang mas malakas pa sa kanyang kaloban.
Hindi niya kayang iwan si Elara, ngunit hindi niya rin kayang talikuran ang konsensyang bumabagabak sa kanya. Si Elara naman, sa kabila ng lahat, ay nanatiling malungkot. Ang init na ibinibigay ni Leo ay pansamantala lamang, isang bende sa isang napakalalim na sugat. Pagkatapos ng kanilang magnaalap na pakikita, babalik siya sa kanyang malamig at malawak na mansyon at ang katahimikan doon ay tila mas nakakabingi kaysa dati. Ang pakikipagrelasyon niya kay Leo ay hindi nakapuno sa puwang sa kanyang puso. Sa halip, ito'y lalo lamang nakbigay diin kung gaano kalaki at kalalim ang puwang na iyon. Nakuha niya ang paknanasang matagal niyang inasam, ngunit ang kaluluwa niya ay nananatiling gutom. Ang kanilang relasyon ay walang maksalita ng pag-ibig, walang mapangako. Ang kanilang komunikasyon ay nasa mga lihim na senyalas isang mas matagal na pagtitik sa salamin, isang sadyang pagdamping ang kamay, isang text message na may nakatagong kahulugan. Sila ay magkasabwat, nakatali sa isa't isa hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa isang sikretong kayang wasakin ang kanilang mabuhay. At sa huli, nananatili ang kanilang mapapel. Siya pa rin ang amo at si Leo ang kanyang super. Isang hapon, habang binabaybay nila ang kahabaan ng Ayala Avenue, ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay mas mabigat kaysa dati. Biglang tumuno ang telepono ni Elara. Sa screen, umilaw ang pangalan ng kanyang asawa, Ricardo. Nakita ni Leo sa rearview mirror ang biglang pagbabago sa mukha ni Elara. Ang bahagyang lambot at pagod sa kanyang nga mata ay biglang naglaho, napalitan ng isang kalmado at perpektong maskara ng isang mapagmahal na asawa. "Hello, darling," sabi niya sa telepono. Ang kanyang boses ay malambing at nasa tamang tono. "Yes, pauwi na ako. Of course, I remember the dinner tonight." Habang pinapakinggan ni Leo ang kanyang pasasalita, ang kanyang paarte, isang malamig na katotohanan ang gumising sa kanya. Pinagmamasdan niya ang babaeng minamahal niya ng lihim, ang babaeng paulit-ulit niyang inaangkin sa dilim habang ito ay walang kahirap-hirap na bumabalik sa papel nito sa tunay na mundo. At sa mundong iyon, si Leo ay walang lugar. Sa sandaling iyon, tinanong ni Leo ang kanyang sarili. Ano nga ba talaga siya para kay Elara? Isa ba siyang kanlungan o isang simpleng libangan lamang? Isang lunas sa kanyang kalungkutan o isang kasangkapan para sa kanyang pagnanasa na itatabi na lamang kapag hindi na kailangan? Ang lahat ng kanilang pinagsamahan ay tila naging mura at walang halaga. Ang sasakyan ay patuloy na umusad, humahalo sa daan-daang iba pang sasakyan sa kalsada. Itinyo ni Leo ang kanyang mamata sa daan, ngunit ang kanyang isipan ay lumilipat sa malayo. Sa huling pagkakataon, sumulyap siya sa refleksyon ni Elara sa salamin, isang maganda, mayaman at hindi kayang abutin na babae. Ang distansya sa pagitan ng upuan ng super at ng upuan sa likod ay hindi na lamang isang pisikal na agwat. Ito ay isang bangin na hinding-hindi na nila matatawid. Ang kuwento ay hindi natapos sa isang tuldok. Ito ay natapos sa isang daang walang katapusan, isang biyaheng hindi nila alam kung saan patungo. Dala-dala ang bigat ng isang paibig na nasimula bilang isang tukso at natapos bilang isang habang buhay na sentensya.